thank you for your presence in our midst. Alam po namin, narito ka sa aming kalagitnaan. That's why we rejoice and glorify you, Lord, and worship you. Hallelujah, Lord. And as we remember what you have done for us these past months, weeks, God, we thank you with a grateful heart, Lord. We worship you. Hallelujah. And as we study your word this morning, may we reflect on what you have done sa aming mga buhay, Panginoon. Pagpalain niyo rin po ang aking mga kapatid at gamitin niyo ng may buong laya ang inyong lingkod. Maraming salamat. Oh, glory belongs to you. All this we ask in Jesus' name. Everybody say in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. At malaya po tayong makakaupo sa kanyang presensya. This set of verses calls us to remember what the Lord has done. At ilang beses din sinabi ng ating Panginoon na alalahanin yung mga bagay na kanyang ginawa. Many times na sinabi niya yan sa mga Israelita. Tandaan nyo yung mga bagay na ginawa ko sa inyo. Amen? And why? Because we tend to forget things na ginawa ng ating Panginoon. Sino dito ang makakalimutin? At kapag nakalimutan na natin, we tend to complain and to murmur. Parang yung mga Israelita, nakalimot sila mga kapatid, at maya-maya, kaliwat kanan, sila po ay nagre-reklamo at nagmumurmur. But remembering what the Lord has done to us will strengthen us. Niwala ba kayo mga kapatid na pag naalala nyo yung mga ginawa ng Panginoon, para bagang mas lalo tayong lumalakas? Mapalad tayo ngayon mga kapatid kasi meron na tayong mga photos, meron tayong mga picture, di ba? Meron tayong mga... Nung araw, ang kanilang ginagawa ay sulat lang. So they tend to have a better memory before. Kasi wala silang picture eh. So yung isang eksena, tinatandaan talaga nila yung tsura para mag-stick sa kanilang mind. Yung mga bagay na pinapakita ng Diyos sa kanila. Kasi hindi pa uso yung photo album noon eh. So, kapag inaalala nila, talagang binabalikan nila yung archives ng kanilang pag-iisip. Kung paano, pinipicture out nila. Tayo, mapalad tayo eh. Titingnan lang natin yung photo album. Balikan natin isa-isa. Buksan mo lang yung iyong Facebook, mga kapatid. Balikan mo a year ago. Isa-isahin mo. And usually, yung mga nasa Facebook, yung mga nakapost doon, yung mga magaganda lang eh. Yung mga magaganda lang. So, wow, praise God. So, thank you, Jesus. Tapos, trinay ko yun, mga kapatid, to reflect what the Lord has done. Tinignan ko yung aking Facebook. Bilalakan ko a year ago kung ano yung ginawa ng Panginoon. Sabi ko, yung Facebook, puro magaganda lang eh. So, tinignan ko yung cellphone ko, mga kapatid, may mga photos din doon na hindi nakapost. So, yung ilan doon ay yung mga hindi masyado ring, you know what, yung ating, maalala mo yung mga troubles, di ba? When I say past, what comes to your mind? When you think about your past, what comes to your mind? Image? Person? Feelings? Pwede? Masaya ba ito or nakakahiya? Good ba or bad? Are you smiling? Or are you in tears? When you think about the past. Ikaw lang makakasagot niyan. Anyways, our past is part of our lives being humans. Kasama talaga siya. I don't know how you connect your past with your present or your future, mga kapatid, but if you have not, I think we must. Because our present, yung present na kalagayan natin, is shaped by our perspective of our past and our future. Yung ating present na kalalagyan ngayon, nangyari sa atin, ay nasi-shape kung paano natin nakikita yung ating nakaraan at kung ating pananaw natin sa future. Do you believe that? Amen. God says to remember
Okay? Actually, tatlo yung pinapaalala sa atin ng Panginoon. Past, to remember what the Lord has done. Present, to use it wisely. Redeeming the time because the days are evil. At future, because we have our future and we will rejoice in hope. Sabi nga basa natin kalinyat, Titus 2, tama ba? Verse 13 ba yan? 13, looking for that blessed hope and that glorious appearing of our great God and our Savior, Jesus Christ. Amen. So, bago natin lubusang maintindihan itong 77 verse 11, I will remember thy works of the Lord. Surely I will remember thy wonders of old. I think we should look on the context of the whole chapter. So, meron tong 20 verses, pero bibilisan lang natin, mga kapatid. Okay? Ito po ay sinulat ni Asaph. And if you're going to read the whole chapter, it's kind of a downer. Hindi siya masaya. Okay? Siya po ay malungkot. Okay? At kapag binasa natin yung Psalms 1 to 4, pakinggan nyo. I cried unto God with my voice, even unto God with my voice, and He gave ear unto me. In the day of my trouble, I sought the Lord. My soul ran in the night, and ceased not. My soul refused to be comforted. I remembered God, and was troubled. I complained, and my spirit was overwhelmed. Selah. Thou holdest mine eyes walking. I am so troubled that I cannot speak. So, hindi ko alam kung anong eksena na nangyari sa writer na ito, kung ito ba ay may kinalaman sa time ng Israel, o kung ito po ay personal na nangyari sa kanyang buhay. But we can read from those verses that the psalmist Asaph was in trouble. Ang daming nangyari sa kanyang buhay. Ang daming eksena sa kanyang buhay. Meron ako nakakausap, ang sabi niya, Pastor, narinig mo na yung kwento ng buhay ko. Parang mas makulay pa sa kinulayang gulay. Ano bang tawag dyan? So, buhay, makulay. Ha? Ayan? Buhay na makulay. Na sinabawang gulay. Kulay. Alright, parang gano'n, mga kapatid. Pero tingnan niya, if you're going to think of it, kasi usually, we tend to remember good things, right? Mas maalala natin yung mga magagandang bagay. Siyempre, magandang mga bagay yun. Madaling alalahanin. Bukod sa mga magagandang nangyari sa ating buhay this past few months and weeks, mga kapatid, kung inyong babalikan, before yung magandang naalala mo, yung magandang part na naalala mo, hindi ba, mas makikita mo yung kamay ng Panginoon na kumilos sa buhay mo at natin during those troubled times. Mas makikita mo yung liwanag ng kanyang kamay. Hindi mo napansin. Alright? Remembering those things in the past can only means, pag binasa natin itong verses na ito, can be a path to our healing. Pag nakita mo kung paano kumilos ang Panginoon, nakita natin at inalala natin yung pagkilos ng Panginoon during our troubled times, yun talaga yung dahilan kung bakit ka nagpupuri ngayon. Ayun talaga yun, mga kapatid. Kasi dinala ka niya at natapos yun. Amen? Yes. Amen. At tinan mo to, itong I cried unto God. Umiyak siya, mga kapatid. Pero in reality, during those times na tayo po ay nasa trouble, nandoon yung kamay niya. At iningatan niya. Anong dahilan kung bakit tayo narito ngayon at onting panahon na lang ay patapos na yung taon? Sabi ng Bible, di ba? A man is of few days and full of trouble. Maraming nangyari sa iyo, hindi natin makaila, mga kapatid. We tend to forget those things.
Pero dun sa kabila ng mga bagay na yung trouble natin, suffering natin, yung ating mga paghihirap, yung ating iyak, yung ating luhod, yung ating mga niranasan noon mga kapatid, hindi kundi dahil sa biyaya at habag ng Diyos, wala tayo ngayon. Amen. Thank you, Jesus. Tingnan nyo, kaya yung verses 5 to 9, ang sabi dyan, no? I have considered the days of old, the years of ancient times. I call to remembrance my song in the night. I commune with mine own heart and my spirit made diligent search. Tingnan nyo to, nagtanong siya, will the Lord cast off forever and will He be favorable no more? Gusto nyo sagutin, mga kapatid? Is His mercy clean gone forever? That His promise fail forevermore? Hath God forgotten to be gracious? Hath He in anger shut up His tender mercies? Actually, those are rhetoric questions. Pag sinabi niyong rhetoric questions, alam na natin sagot dyan. Ang rhetoric questions ay kine-question lang para i-emphasize yung nais ipalabas ng writer. Ang sabi ng writer, tingnan nyo ulitin natin. Will the Lord cast off forever? Alam natin sagot dyan. Okay? And will He be favorable no more? Is His mercy clean gone forever? Ang steadfast love of the Lord ba ng Panginoon nawala? That His promise fail forevermore? And we know already the answer, mga kapatid. Dahil sinagot na kanina nung binasa natin, the steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Great is the faithfulness of our God. We can see that God is faithful and His promises are true. Tapat ang ating Panginoon. Rhetoric lang yung mga questions na yan. Kasi alam na natin sagot dyan Siguro kaya sinulat to ng writer na Psalms para mas madali nating tandaan. Kasi pag ang isang kanta, mas madali siyang ma-memorize kaysa sa poem. Pag nilatagan ka ng poem, hindi mo maalala. Pero bigyan ka ng kanta, alala mo na agad, di ba? Magbigay tayo ng sample ng kanta. Kahit maputi. Alam niyo kasunod, di ba? Pero bigay mo yung lyrics lang, mga kapatid. Wala, di ba? Di mo alala. Same thing with Psalms. Because the writers of the Psalms, sabi nila kailangan ma-emphasize to at maalala nila, kaya gagawin namin at idadali namin sa isang kanta. At pinapaalala every time, dito, pinapaalala kung paano ang kabutihan at habag ng Diyos. Sa verses 10 to 12, and I said, this is my infirmity, but I will remember the years of the right hand of the Most High. I will remember the works of the Lord. Surely I will remember thy wonders of old. I will meditate also of all thy works and talk of thy doings. We will remember Him through meditation. When we think of His goodness, we will be amazed on how God works despite of our troubled times. Amen. Praise God. On how we reflect on our year, why do you think we should reflect on our year? Sa palagay nyo, bakit kailangan natin mag-reflect? Ano ibig sabihin ng reflection? Tandaan, alalahanin, mga kapatid. Meron kayong ilang mga point na pwede nating ma-reflect yung year natin Kayo na bahala mag-isip. Okay. Ano yung mga challenges na na-overcome nyo this year? At ano yung natutunan mo regarding those challenges? Number 2. Ano yung mga bago mo natutunan na skills? Yung pagsabing skills, hindi lang yung mga talents or what. Minsan natututo ka through your experiences talking with other people. Dati, mahihain ka, ngayon nagkaroon ka ng bagong skill, marunong ka nang makipag-usap. How do you want to continue to develop them into a new year? Ito,
What is your favorite memory from the past year? Tingnan ko yung photo ng Facebook. Siguro isa rin yun sa magandang ang purpose ko minsan kaya ako nag-upload, nagpo-post, hindi para manginggit mga kapatid. At sabi ko nga, baka nag-post ako. Sabi ko na naman kay Pastor Don, Pastor Don, magpo-post na naman ako, baka may mainggit na naman, marami na namang ma-depress. Yung tuwing post ako, Pastor, dami na namang ma-depress nito. Kasi umikot-ikot kami doon sa ayan, tingnan nyo, nalulungkot na kayo. Pakwento pa lang ako. So, punta kaming Ilocos. Ay, ako lang pala. Ako Ilocos mga kapatid. Tapos, ang ganda ng view doon. Tahimik. Then, punta kami doon sa isa sa mga falls ba? Falls. Actually, dam yun eh. So, akala ng iba, nasa ibang bansa na ako. Sabi nga, Pastor, nasan ka? Nasa Niagara Falls ba yan? Oo, nasa Niagara Falls of United Ilocos. Iba-iba ang tanong nila, mga kapatid, napakaganda, pero ito ay dam. Tapos kada post ko, Pastor, may ma-depress na naman ba? Lulungkot na naman siya. Nakaka-guilty mag-post. Maya-maya, nagpunta naman kami sa... Okay pa kayo, mga kapatid? Di pa kayo nainggit? Punta naman kami doon sa, sa Paway. Yan, sa Paway. Doon, yung sand dunes. May ganun palang, sa Philippines. Napakaganda, parang disyerto, mga kapatid. Tapos sumakay kami ng 4x4. Yung mas para kaming sumakay ng roller coaster kasi gaganon. Tapos, sabi nung Pastor, ang gagawin mo lang, sisigaw ka lang. Sigaw, pag nakita mo, sisigaw ka lang, sigaw kami. Ayan, so para mawala yung nakapunta na ba kayo doon, mga kapatid? Okay, sorry. Ni-excite ko lang kayo. Tapos, ganun-ganon kami doon, mga kapatid. Ang saya. Tapos, para bagang nakalimutan ko lahat ng mga problema sa buhay. Nakita ko yung dagat, nakita ko yung environment, mga kapatid. Enjoy kami. Tapos, picture. Tapos, magpo-post na ako. Magigilty na naman ako. Ay, kung lahat na makikita dito, ma-depress na naman. Excuse me. And tanong-tanong na naman sila, Pastor, nasan ka? Sa ibang bansa ka ba? Parang sana yan, nasa Dubai. Dubai kasi tsura. Dubai na naman yung isa, yan, Ilocos Norte. Yan, Dubai of the Philippines. Naks. So, ayun mga kapatid. So, sa madaling salita, nag-enjoy. Ang purpose ko kung bakit ako nag-upload minsan is hindi para mang-inggit. Nasa inyo na kung gusto nyo mainggit, mga kapatid, at ma-depress. Pero may time na gusto ko siyang balikan. Nandoon na siya nakasave. Sabi ko, wow, napakabuti mo, Panginoon. After a year, siguro nito, ibabalikan ka, wow, nanggaling pala ako dito. At maalala mo, flashback lahat ng ginawa ng Panginoon. Diba? Kaya nga yung sinabi ko yung nakaraan, yung mga picture, pinalikan ko eh. Sa Facebook, kasi sa Facebook, mapanglin lang kasi puro magaganda lang yung naka-upload doon eh. mga buti mabag. Pero may mga times na marirecall mo kung paano kayo ningatan ng Panginoon during those times. Amen? So, ang mga isa sa mga binalikan ko, yung photos, yung documents ko, mga kapatid, yung mga ginawa kong mga outline, binalikan ko rin, tingnan ko kung ano nangyari. Yung mga email, binalikan ko rin, tingnan ko eh. Yung kung ano yung mga transaction na nandoon, mga kapatid. Lahat ng pwede kong balikan. Tingnan ko. At nakita ko kung paanong kumilos ang Panginoon. Hindi dahil sa nagplano ka, kundi kung paano kanya iningatan. At paano kanya dinala doon. I'm not saying na huwag tayong magplano. Pero despite ng ating mga ginawa, nandoon, parang nakita mo nandoon yung kanyang kamay. Nakakapatid. Amen. So, what is your favorite memory from the past? Ano ang iyong favorite memory during those years, during the past few weeks, past few months?
Yan yun, ang daming naging gawain. Balikan natin mga kapatid. Yung mga nangyari sa church natin. Ayaw ba natin alalahanin? January. Trade fair was February. March, Evangelist EK nag-visit sa atin. April, ano nangyari sa April? April was Day. April, May. Ang July ay Traders Day. Traders Day, no? Kailan yung GenCon. Wala kasi kayo ng GenCon eh. February, nasa Cebu ako eh. Mangiinggit na naman ako nito. February, GenCon. Sino pang nasa Cebu nun? Sino kasama ko nun? Ay, ito mga kapatid. Sa darating na, nito, Segway. So, sa darating na February, Bicol. Okay, pag-pray natin yon. Actually, nakakuha na akong ticket mga kapatid. Huwag kayong malungkot. Kanya-kanya na lang tayo. Okay, so, kanya-kanya tayo. Pag-pray nyo yung gawain doon sa Bicol. Kung meron kayong budget kayo ng pamasahe nyo at saka ng accommodation, magkita-kita tayo doon sa Bicol. February 14. So, alam ko merong iba dito na nagpa-plan. So, vacation na rin at saka relaxation. Pero budget kailangan. So, yan. Mga kapatid. So, February, March, April, May. Kailan yung Yukon? Yukon, APYC, November, June, July. July, August, mga kapatid. Tapos gawain ng mga tatay, naalala nyo? Gawain ng mga nanay. Kailan yun? Yung naglakad sila, Sister Lori. Tapos si Sister Lori na nagkwento sa akin, mga kapatid. Bala na kayo umalam. Last year pa ba yun? Last year pa. Tingnan kung balikan natin, di ba? Parang napakabuti ng ating Panginoon. Napakabuti niya. So, praise God. Ano yung pinaka-proud mo this past year? What did you learn about yourself this year? How did your relationship grow this year? What did you fail at this year? And how did you pick up yourself up after? What would you have done differently? What can you learn from it? What advice would you give to yourself a year ago? Diba? Patunay lang, mga kapatid, na lahat na nangyari sa atin ay hawak ng Panginoon. Ikaw na makakasagot ng mga tanong na yan eh. Pero itong last part ng ating pag-aaral, 13 to verse 20, what of remembering? Bakit natin kailangan i-remember, mga kapatid? Pag binasa natin dito, despite ng sorrow ni Asaph, despite ng kanyang mga suffering and troubles, still the Lord delivers and redeems them. Itong mga verses ng 13 to 20, kung paanong iniligtas at itinawid ng Panginoon ang Israel during those time. So why do we do these things? Why do we remember? Because the Lord delivers us. Amen? Kung meron man tayong mga bagay na makakalimutan, ito ilan sa mga dapat nating tandaan. As said by Peter then, unang-una, the price for our salvation. Hindi natin to pwedeng makalimutan kung paano tayong niligtas ng ating Panginoon, kung gaano kamahal ang kanyang binayad para tayo po ay matubos. Sino dito ang tinubos sa ating Panginoon? Kung paano tayo dineliver. And every time na tayo po ay nasa pagsubok at nasa trouble, tandaan natin, ito tatandaan natin. Alam ko, pagdating ng next year, sasabihin natin, Lord, let this be a prosperous new year. Let this be pleasant, a good year. Pero alam natin, meron pa rin darating trouble eh. Pero itatatandaan natin kung gaano kahalaga yung pagtubos niya sa atin. Ibig sabihin niyan, mga kapatid, you are more valuable, mahalaga sa kanyang paningin,
Hallelujah. Kaya kanya iniligtas at walang troubles at walang suffering na hindi niya kayang ikay hawakan at i-carry. Let's always remember that, mga kapatid. The people God used to bless your life. May mga taong ginamit ang Diyos para tayo po ay pagpalain at makalagpas sa mga pagsubok. Tatandaan natin yung mga taong yun. And papasalamatan natin sila sa ating, papasalamatan natin ang Panginoon through them. Amen? Pangatlo, apat lang to. Tatlo lang pala. Pangatlong bagay ating tatandaan, let us remember God's promises. Mga pangako ng ating Panginoon. Narinig ko kanina regarding sa ating mga unanswered prayers, parang nabanggit ata ni Brother Julius. May mga, hindi naman lahat ng ating mga panalangin ay nasagot this year. Pero, merong mga unanswered prayers, pero tandaan natin, merong pangako ang ating Panginoon. And God does not work on our timeline. Ito ang, tandaan natin, He's not yet through. Hindi pa siya tapos. Actually, meron pa tayong ilang oras bago matapos ang taon. Malay mo, sagutin ni Lord. Ang kahilingan mo bago pa matapos ang taon na to. Amen! Lord, gusto ko na magka-girlfriend. Hindi yun, mga kapatid. Pinapatawa ko lang kayo. Bago matapos yung taon, baka humabol. In just a few moments. Alright? Pero God does not work on our timeline. Hindi sa sarili nating schedule. Okay? Not on our own schedule. But is not yet true. Alam niyo, pag mahilig kayo sa mga, yung mga episode, mga kapatid, movie series, usually, kapag dun sa exciting na part na, talagang maganda na yung kwento, biglang, to be continued. biglang matatapos, mga kapatid. Hindi kaya ganun din yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid? Kung parang bagang nandoon na sa climax, hindi natin alam kung mangyari. Biglang, to be continued. Another episode ng panibagong taon, dahil hindi pa tapos ang Panginoon, meron pa siyang gagawin sa ating buhay. Kung hindi pa nasasagot yung ating mga panalangin, malamang to be continued. Next episode of the year. Mga kapatid, hindi pa tapos ang Panginoon. Tandaan natin kung paano tayo dineliver at kineri ng Panginoon this past year, ganun din ang kanyang gagawin the following year, sa susunod na taon, at He's been so faithful to us. Actually, yearly ginagawa natin to eh. At kung ating titingnan, yearly siyang hindi nag-fail sa atin. Amen. His mercies fail not. They are new every morning. And when, kapag dumating na tayo sa exciting part, hindi natin alam yung conclusion, mga kapatid, hindi pa tapos ang ating kwento. Tayo po'y buhay pa, ibig sabihin, may plano pa si Lord sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ko sa inyo dito, magtatagal. Ang gagawin natin, as we stand on our feet, mga kapatid, ang gusto lang natin gawin is, let us just meditate on the goodness of God. Let's thank Him. Salamatan lang natin ating Panginoon. Patapos na yung taon. And, I want you to recall what the Lord has done. Balikan mo lahat ng struggles mo, mga kapatid. Balikan mo lahat. Try mong i-remember yung kung saan tayo tinawid ng Panginoon. Kasi alam ko maganda nang balikan yung mga magagandang bagay eh.